Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. And ngayong linggo po ay meron tayong napakagandang talakayan. Ano ho? Dahil siyempre napakagaling ho ng ating panauhin ngayong araw. Dahil ho siya ay kapita-pitagan, I will let Manolo Quezon introduce our guest for this episode. Thanks, Fads. Well, si Marites Vitog, paano natin papakilala? Well, veteranong periodista. What does that even mean in our day and age? Ibig sabihin nito, malawak ang kanyang eksperyensya. And kaya natin siya inimbita dahil sa panahon na ito na pabilisan na lang ang ating atensyon sa lahat ng mga bagay, bihira na lang ang mga tao na talagang pinag-aaralan ang mga istorya, kinakausap lahat ng mga nakilahok sa sistema at talagang nagsusulat hindi lamang ng mga report kundi mga libro. So for example, pagdating sa South China Sea at ang kaso natin sa uh, sa West Philippine Sea, nagsulat si Marites ng libro tungkol dito. Dahil sa kanya nagkaroon tayo ng news break na talagang ang focus nito gumawa ng malalim na mga pagsusuri sa mga issue at mga bagay na pinag-aabalahan natin lahat. So I think that's the main introduction we want for Marites. Inimbita rin natin, Fads, dahil minsan may mga sumusulpot ng mga istorya. So right now may alam natin na medyo nagkakaroon ng hidwaan between the Philippines and China sa West Philippine Sea. Nagbabanggaan ng mga vapor. And at the same time, alam din natin sa Davao, medyo may tensyon doon dahil may arrest warrant para sa isang pastor at nandun ang libo-libong mga kapulisan. Anong koneksyon ng dalawang bagay na ito? Well, sa pagdating sa mga istorya about hostage taking or anything na may risk of violence, palagi ang pinag-usapan dito, if you have your back against the wall, kung nasa pilitan na ang isang bagay, doon nagkakaroon ng problema dahil magkakaroon ng dahas, dahil desperado na ang mga tao. So is there common ground here? Are we in a desperate situation sa West Philippine Sea? Are we in a desperate situation sa Davao? Is this the way it has to be? Wala bang pwedeng pumasok para kumalma ang situation? And I think Marites could shed light on these things. Thank you. Maraming salamat for introducing me, Manolo. Well, we were talking before bago tayo magsimula mag-tape at may tanong si Manolo. Gusto ko na kagad itanong kasi I think it goes straight to the point. May chance pa ba for conflict resolution dito sa South China Sea? Or have we entered the point of no return? Meron na bang Rubicon? At tuloy-tuloy na to, lalala ng lalala ang problema? Ang tingin ko dyan sa conflict natin with China sa West Philippine Sea, long game, multi-generational. Siguro mainit lang ngayon, pero may moments naman na kumakalma. Kagaya nung nakita natin na diplomacy prevailed nung naging peaceful yung resupply mission ng Navy at Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pero yun lang, isang feature lang. Ngayon naman, lumipat na yung tension sa isang shoal na malapit lang, yung Sabina Shoal. So I think magkakaroon ng mga hotspots, flashpoints, pero hindi short term ito. Parang naiisip ko yung border dispute ng India at saka China, matagal na yun eh. Face-to-face combat, pero nandyan lang yan, and then they talk, and then nagka-calm down. So I think kung may leadership change siguro sa China at hindi hardline sa South China Sea, baka doon tayo makakakita ng profound change. Pero in the meantime, talagang long game. In fact nga, hindi pa naman our backs are not against the wall kasi nakikita natin na ang Pilipinas may international support from New Zealand, pati South Korea, India, and from the West, Europe. Marami tayong suporta. At saka dun sa West Philippine Sea, mga developed countries tumutulong sa atin sa
hindi naman patrol, pero joint exercises. Tapos may domestic, dito sa issue na ito, popular ang support ni Marcos dito sa foreign policy niya on China. So merong international support, may domestic popular support. Marami pang dapat sigurong pag-usapan kasi ngayon ang debate dito sa discussion dito sa Pilipinas, kailangan na ba nating humingi ng tulong sa Amerika? Yun ang discussion ngayon. So interesting na mabantayan yun. Yung isang conflict, Marites, mas short term naman. Ano naman ang prospects for resolution dito sa Kibuloy issue at sino ba talaga nagigipit dito? Who is the squid at sino naglalabas ng tinta dito sa issue na to? Alam mo, I was in Davao a few days ago. Ngayon, 13th day na yata ng pag-aabang ng pulis, paghahanap. Meron pa silang, di ba, yung instruments na ginagamit pang detect ng kung may buhay underground, gagaya ng ginagamit sa disasters. So na-detect na nila na may mga tao in a bunker. Ang problema, 3 hectares yata yung lugar ni Kibuloy. So mahirap talaga. Pero nagtataka naman ako dahil 3,000 yung pulis na nandun, which just goes to show ang lakas ng support ni Kibuloy, of course, from the local government, mga Duterte, at saka yung mismong followers niya. So, hindi ko alam talaga paano mag-end ito. Ang joke nga ngayon, baka kailangan ni Kibuloy munang pumuntang Indonesia para maaresto siya doon. Marites, Wala na tayong confidence sa ating law enforcement, diba? Immigration, police, NBI. So actually, ang tanong ko dito, they always say na habang palayo ng palayo ka sa Maynila, paiba ng paiba ang perspektibo. So, is there a difference between the way people see it in Manila at yung pananaw ng mga Dabawenyo tungkol dito? Sa Kamaynilaan, sa media, it's a law enforcement issue dahil may warrant of arrest, may mga charges. Anong pananaw nila sa Davao? Yun nga interesting sa Davao kasi nag-statement yung isang Catholic bishop, I think Bishop Valle, sabi niya, this is a freedom of religion issue na they have the right to practice their faith. So kakaiba naman yun o nakikitimpla lang si Bishop kasi popular nga si Kibuloy plus Duterte are still popular in Davao. So nakita ko ibang-iba yung narratives dito. Tsaka wanted talaga siya ng FBI, ang tagal na, human trafficking. Pero doon, freedom of religion, tapos religious persecution. Normally, pag merong ganitong crisis, whether it's a situation na may warrant of arrest, tapos may mga humaharang, or a diplomatic confrontation between two countries, usually naghahanap ang mga panig na nagbabanggaan ng third party na pwedeng maging, di ba, honest broker, pwedeng mag-negotiate. Bakit sa pagdating sa China and the West Philippine Sea, parang walang lumilitaw na honest broker na pwedeng iapilan ng dalawang bansa? And how come in Davao, wala ding honest broker na pwedeng makipag-dialogue on the part of the Kibuloy believers and the police? Actually, dito sa West Philippine Sea, may plano ang Philippine government na mag-file ulit ng arbitration case tungkol una sa environmental damage na gawa ng China. Pero isa pang idea, mag-file ng case sa against China dahil sa kanilang pagbablock ng resupply missions sa Ayungin kasi yun yung hotspot. Ngayon, ang kailangan pala pumunta sa arbitration court, hindi involved ang military sa hotspot na yon. So kailangan civilian ang nandun. So yun yung pinag-iisipan ng Pilipinas. Magtatayo ba ang Pilipinas ng civilian base kagaya ng Coast Guard na lang kesa yung Navy para it will be subject to arbitration by the International Arbitration Court. So may mga ganyang pag-uusap, may plans to go to an international court. So yun yung magiging parang honest broker. Alam mo sa Davao,
ang nakita ko doon, ang sinabi nung ibang police doon or the law enforcement, they were able to get the plans, structural plans ng buildings, ng structures doon sa Kingdom of Jesus compound, pero hindi yon yung actual na binild. So, tapos tumatawag sila ng tulong from former members of KOJC. So baka yun yung, I don't know, whistleblowers ba? Kasi wala akong nakikitang maging honest broker kasi yung local government support under Mayor Baste Duterte supports Kibuloy. So ewan ko, baka kayo may nakikita kayong third party? Well, you would have thought that it might have been the bishop. Hindi siya nag-take ng strong position. Ang Marites, yung isa pang institusyon dito na dapat natin pag-usapan, eh, nabanggit mo nga yung police. There's a lot at stake sa PNP natin. Yung reputasyon nila nakasalang dito sa issue ng Kibuloy. Of course, hindi lang napapag-usapan ng police dito, kahit sa Kongreso ngayon, may mga nagte-testify na galing sa Philippine National Police. In fact, recently, a former police general himself said that the Philippine National Police is the biggest crime syndicate in the Philippines. So tinatamaan talaga yung reputasyon nila. Tapos dito naman sa Davao, mukhang ang lumalabas ay mahirap nilang maisagawa ang kanilang mandato na mag-aresto ng mga taong may warrant of arrest. So what's at stake for the police dito sa issue? Ako, sa tingin ko, ang public confidence talaga. Although, nung drug war ni Duterte, mababa na ang ating confidence sa police. Pero ngayon, dahil, di ba, may whistleblowers na, sinasabi nila, iba na yung track nila sa drug war. Pero itong case dito, kay Kibuloy, parang nakakahiya. It will be a big embarrassment. It will be a black mark on the police kung hindi nila mahuli. Magto 2 weeks na, and then humihingi sila ng tulong publicly for information. So ang as you said nga, Leloy, talagang yung institution ng police, I don't know, nasa pinakamababa na yata yung tingin natin. Mababa dun sa drug war. Akala nila they can resurrect their image, pero ngayon tested na naman dito sa case ni Kibuloy. Marites, I wanted to ask din, I found it interesting yung binanggit mo about the Catholic bishop saying it's a question of freedom of religion. I guess, Leloy and Fads, I mean, this brings up the question, malinaw ba sa atin ang separation of church and state at ano ang katanggap-tanggap sa ating lipunan pagdating sa pagkakamali o pagsasala ng mga pare o ministro o imam at pagpasok ng estado para kasuhan ng mga ito. Sa pananaw ba natin, hindi pa natin tanggap na may ganitong kapangyarihan ang estado or Siguro lang, if I can share 2 very recent experiences. Just this past week, nag-meeting kami nung Caritas Philippines and then yung National Council of Churches, Christian Churches, NCCP. And then yun din, PhilRad, no? Yun naman yung mga, kasi NCCP would be the mainstream, di ba? Protestant, and then the other one is the less mainstream, no? At isa yun sa mga lumabas sa usapan namin, yung separation of church and state, no? At least I think dun sa mga ganung, I guess yung mga conscientized groups, malinaw sa kanila kung ano yung separation, no? But yun nga, binabahagi din nila na pag you go on ground, hindi ganun kalinaw sa mga tao. I think kailangan palinawin natin yun, di ba? So, ano yun, definitely in terms of the general public, I don't think it's very clear. At saka Marites, di ba, dun mo rin makikita yung mga tao na will invoke the separation when it's convenient for them, di ba? Without explaining the real meaning of separation of church and state, no? And then the other one is there is a case which Lelo is familiar with, but unfortunately I cannot say details. I cannot even hint what the case is about. Ganun din, I had to consult the hierarchy about the case, no? And maganda yung comment ng isa, no? Sabi nga na it's purely a civilian case, no? Hindi na siya involved ang simbahan kasi
yung grupo na concerned is no longer in a sense an official, let's say, apostolate of the church. Maybe that's the best term I can put it. So parang let the civilian rule and process take place, ano. I think yung Manolo, going back to your question, is it's really an awareness, and maybe it needs a lot of explanation. For example, ito Marites, siguro pwede ko nang banggitin para ba may gustong tumulong sa akin. One of the things I'm going to lobby for is to allow government funds to be channeled through not just the Catholic Church, na kahit faith-based, in doing social development work. Di ba kasi sa Australia, at least mga partners namin, Australia, Italy, Spain, Caritas Australia, Caritas Spain, Caritas Italiana, lahat ito, ang dina-download nila sa mga projects dito are government funds. It's Okay, part and of then their sa mga system. bansang ito talagang matatag yung prinsipyo ng separation of church and state, but Yeah, pero they are seen as development agencies, no? May strict regulations. For example, I'll give you a very clear example. We have a big grant from Caritas Española for livelihood. And ano doon, ang stricto ng ng kanilang regulations. They follow the regulations of the Spanish government, no, in awarding the grant and in sending reports back to Spain, no. So sa akin, I think kailangan palinawin. I think it's maybe that's one of the things that we can discuss later on here, ano. Paano mapapalinaw 'yon? Tsaka baka matulungan yung aking lobby na Because I remember dati, Father, sila Marites in Newsbreak, they did a series of very hard-hitting reports when the question of clerical abuse was first come up. And yung if I remember right, yung part of their report was it took a while para sa hierarchy, para sa mga obispo at yung mga may otoridad sa simbahan na tanggapin na at a certain point hindi mo pwedeng idaan lamang sa mga prosesong pangdisiplina sa loob ng simbahan. Bagay na ito na at a certain point may karapatan at may obligasyon ang estado na pumasok sa eksena. And I think this took a while all over the world, hindi ba? And also, Manolo, to a certain extent, medyo nagdi-debate tayo, but at least it's good to mention it. The present Pope, Pope Francis, is very serious about safeguarding. In fact, it's a mandate from the Pope that each diocese or archdiocese must have a safeguarding office. And very clear ang guidelines. In fact, more and more, I think, at least here, I'm sure, in the Philippines, we are all required to go through that seminar. And when we go to other countries, we cannot practice our ministry without a certificate na dumaan na kami sa safeguarding seminar, no? Which takes into consideration, Marites, yung civil liabilities, ano. So I think I'm happy kasi I think there's certain aspects of the church na nagiging malinaw in terms of its relationship with civil authorities, ano. So yun yung that's something I can share na I think it's a very positive thing, ano. And sabi mo nga, Manolo, it took a lot of time, ano. And sa akin, at the end of the day, di ba, Marites, ang nag-resolve nung issue, the best negotiator, the Pope himself. Hindi, ito ang gagawin natin, di ba, pagka But Leloy, ang isang prinsipyo dito, both in terms of the police and the legal system is hindi naman ginagawa ito ng mga, I mean, di ba dati pa natin pinag-usapan na ang tawag sa kapulisan ay alagad ng batas. Hindi ba? Because yun ang role nila, hindi ba? And then yung batas mismo is kaya ang mga kaso hindi prosecutor so and so versus but people of the Philippines versus. So are these all sort of opportunities na para maging mas malalim yung pagkakaintindi natin ng mga prinsipyo na ito? Oo nga, Marites, kasi kami isang civics program, 'di ba? So yung police, yung kawalan ng kumpiyansa sa police, and perhaps yung pagbalik ng kumpiyansa sa gobyerno sa South China Sea, West Philippine Sea issue,
anong civic lessons yung maaari nating matutunan from these issues? Particularly para sa mga sa aming ideal demographic na gusto namin sana nanonood ng Proyekto Pilipino, ang ating mga estudyante, say mga senior high students. Doon sa West Philippine Sea, ang nakita kong response ng civil society, kasama na yung mga bata, I mean, young people, was yung Akbayan Youth. Yun yung nakita kong konkretong example na talagang nag-dive sila into this space and conducted yung sarili nilang civilian mission para humanitarian assistance or show support for the artisanal fishermen, for our troops. Ako nagulat ako doon kasi hindi ito of course merong boomers, pero ang nakita ko mga bata, may mga boomers kagaya ko, pero the leader nga si Paeng David ang bata at saka yung ibang Akbayan Youth ang babata. So nakita ko may space pala for civil society dito sa hindi lang protesta sa harap ng Chinese embassy, hindi lang salita ng salita, pero may action. So, doon sa Kibuloy, hindi ko nga alam kasi sa Davao, outspoken naman yung mga Ateneo de Davao, outspoken din yung ibang civil society groups. So, hindi ko alam kung nadadrown lang sila ng voices nung ito nga yung Kingdom of God dahil talagang mukhang massive talaga yung support ni Kibuloy. Doon except of course yung nabanggit mo yung mga ilang youth groups. Pero gusto kong balikan yung sabi ni Manolo, yung for the people. Dito sa US ngayon, si Kamala Harris, yung ginagamit niya lagi nung prosecutor siya. All of her cases that were prosecuted on behalf of the people at laging yun yung pinapaalala niya sa sarili niya bilang isang district attorney dito sa California, dito sa amin. Sa tingin ko dun sa Kibuloy case, medyo nakakalimutan natin na may mailang tao na nakakalimutan na may for the people element dito kasi it's now being packaged as Davao versus Manila or even Duterte's versus Marcos when actually may public interest yung Kibuloy na I think transcends itong mga hidwaan na to. Can you talk a little bit, ano ba talaga yung public interest natin kay Kibuloy apart from the fact na napakaganda niyang kwento, di ba? Ang sarap subaybayan sa balita. Ano ba yung civic public interest dito sa kasong ito? Kasi actually nung one of the yung pinaka parang nasira or hindi naman nasira or nabugbog na foundation natin nung kay Duterte is rule of law. Nakita natin talaga na yung pagpatay sa mga supposedly drug users, yung paggamit ng state, ng Justice Department, ng NBI para to go against the enemy. Si Laila de Lima ang pinaka prime example. So dito at stake ngayon in the Davao context and even national is rule of law uli. Natetest na naman tayo dito sa rule of law. Ano ba yung rule of law? Hindi lang naman ito na rhetoric. So dito makikita natin yung test. At saka sorry, may I make a correction? Kasi I said earlier na freedom of religion ang sinabi ni Bishop Valles. But I checked online, I couldn't find any statement. Pero yun kasi ang sinabi sa akin ng ibang journalists. So I'm sorry kung baka hindi malinaw yung baka mali yung aking sinabi. And yung rule of law basically kung may sala ka, dapat dumaan ka sa proseso at kung dumaan ka sa proseso, dapat at mahusgahan ka na may sala, dapat panagutin ka dun sa ginawa mo. Tama, accountability, nakakalimutan na nga natin, ang daming nakakawala. Hindi sila held accountable even sa mga officials natin. So siguro ito parang defined yung case ni Kibuloy. Hindi siya elected official but he is a powerful political figure na rin dahil sinuportan niya nga yung dating President Duterte. Tapos ang naghahawak ng assets niya ngayon, nagmamanage, is former President Duterte. There's a warrant based on accusations of human trafficking. And these are very serious yes, accusations, hindi ba? About young people. So yun ang I mean, so sa akin simple yun lang ang public interest. Yun ang public interest na kung hindi mo naman isusulong yung mga kaso na ito, that's a denial of justice for the victims naman. Hindi ba? Dahil
dahil kilala, sikat o may kapangyarihan yung akusado or yung suspect. At saka But syempre, naman public yung interest na yun, pag may napasagot ka na ganyang kataas yung makapangyarihan, meron talagang deterrence yun. Like, si Kibuloy na aresto para dito. Yung mga kasing kapangyarihan niya, pwedeng matakot din. And this is the point of rule of law. Hindi lang, justice is para mapanagot, pero also para hindi na gawin ulit or mabawasan yung mga taong gagawa ng mga ganong klaseng karumal-dumal na aksyon. gusto ko rin dalhin itong usapan dahil konektado sa punto ni Leloy, yung West Philippine Sea. Because yung framework din naman, lalo na ng mga, let's say, pro-China or whatever, is ano lang, away lang ito ng China at Amerika at salimpusa ang Oo Pilipinas nga. o tuta. Di ba? Yun lang ito. Kung papabayaan lang natin ang Pilipinas na maging younger brother ng China, okay na sana lahat. But what is the public interest here? Ano yung equivalent of the rule of law pagdating sa West Philippine Sea? Hindi ba ipaalala lang natin, 2016 nanalo nga tayo, historic case sa isang arbitration court in Den Haag. Nanalo tayo, sinabi unanimous decision ng 5 judges, 3 taon, 500 pages. Sinabi na walang historical basis, walang legal basis yung China's 9-line claim. So, nandun na nakalatag na arguments, maps, everything. Kaya lang ayaw nga ng China, nire-reject nila. So, tayo naman, wala namang international police agency to enforce it. So, ang Pilipinas pwedeng gamitin as arsenal sa kanilang negotiations with China. Pero, to your point lang about yung criticism nga na little brown brother tayo, we're just a pawn in this geopolitical contest. Alam mo, umalis yung US bases, di ba, 2000. When was it again? 90s. 1992 ata. 92 ata, 91, ganyan. 91. Umalis yung US bases. Kailan pumasok ang China? When did they grab mischief free from us? 1995. Walang Yes. US walang bases dito. We were on our own. And then second, kailan nila grinab yung Scarborough Shoal? 2012. Wala pa tayong EDCA noon with US. 2014 yung EDCA. So sana tas hindi tayo binibigyan ng strategic agency na mag-decide tayo para sa sarili natin. So ito kasing narrative na ito, pati yung mga ibang conglomerate heads, ibang mga anong sabi, ano lang tayo, tuta lang tayo dyan. Pero if you look at the incidents, walang Amerika dito, tayo lang, China grabbed our Mischief Reef, Scarborough Shoal, and nag-start silang mag-reclaim at gawing artificial islands 2013. Again, nag-EDCA tayo 2014. At ipaalala natin sa viewers natin, nabanggit na to in previous episodes, pero ano ba talaga yung national interest natin dyan? Bakit kailangan may access tayo dito sa tubig na to, dito sa mga isla na ito? Unang-una, di ba, maritime resources, pagkain, fish. Pangalawa, oil and energy, ang yaman ng Reed Bank. Hindi tayo maka-explore para sa oil and gas. May looming energy crisis tayo dahil ayaw nga ng China, dahil gusto nila, partner natin sila. Dahil pabagsak ng geothermal energy natin internally, di ba? So, kailangan natin lumabas. Kailangan natin mag-explore talaga sa Reed Bank. At yun sana yung sana test din ng leadership yan ni Marcos kung papayagan niya ba, mag-order ba siya na ang Philippines will look for its own partner. Kagaya ng ginawa ng Malaysia, nag-drill sila kahit na hinaharas na sila ng China. Malaysia sent its Coast Guard and Navy para samahan yung yung ship nila na mag-drill. So naging successful. Same with Indonesia, although hindi sila claimant country. Ginawa din nila yan sa Natuna Islands na kine-claim ng China. Nag-drill din sila, successful kahit na hinaharas sila ng China. So tingnan natin kung magagawa ito ni Marcos. So, nabanggit mo na sa Kibuloy case, ang reputation na nakasalang ay yung reputasyon ng PNP. Ang sinasabi niyo naman ngayon, correct me if I'm wrong, na
reputasyon naman ni Ferdinand Marcos Jr. ang nakasalang dito sa kaso ng Well, West Philippine Sea, or may mga iba pang mga tao dito na may reputasyon na nakasalang? Kasi siya yung, 'di ba, siya yung architect of foreign policy, siya Bilang yung presidente. Oh. bilang presidente. Although alam naman natin na may factors, may kasama ang Implementation Department of Foreign Affairs, may National Defense, pero as president, siya yung talagang tumatayo diyan sa foreign policy. Marites, dagdag ko lang sa usapan. Di ba nga pinag-usapan natin yung rule of law and then our sovereignty. Pero ang madalas din sabihin ng mga tao, kaya merong political will. Di ba? Kaya nga di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na you're politicizing because for us to implement things, di ba? Lagi ang sinasabi na ang galing niya kasi meron siyang political will, di ba? Na Tapos ayaw mo ng politika, di ba? tapos ayaw mo ng politika, di Pero ba? ayaw mo ng Di ba? politika. All of the good things that government has achieved, tingnan mo yung mga comment ng mga tao, ay ang galing, may political will. Kailangan lang political will. Tama, Pads. So yun yung nakakatawa dyan, di ba? As I said earlier, if it works against you, then condemn it. If it works in your favor, praise it. Di ba? Yun ang problema sa atin, di ba? So, and that's why I think, di ba, Marites, Leloy, and Manolo, that's why I think civics education is very important. You need to create that mindset na, alam mo, meron kaming isang, baka kilala ni Marites, si Ato Salud, Attorney Ato Salud. Lagi niyang sinasabi sa akin noon pa, sabi niya lahat ng, all great nations, pag tinignan mo, one of their core values is respect for rule of law. Sabi niya, walang naging tanyag na bansa, no? Na walang respect for rule of law. Tama ba na ang isang basic assumption ng rule of law is might does not make right? Yeah. So, pag sinasabi ng China na, alam mo madali lang yan dapat Pilipinas lang at China magkapag-usap. Alam mo madali lang yan, dapat tanggapin lang nila, bigyang galang si Kibuloy. Parang doon pumapasok yung pagtanggap ng the opposite, which is might makes right. So Tama. talagang malalim yung pagkakaiba. Hindi nga siguro, no? At yun yung problema natin dito sa parehong issue na to. May makapangyarihan at dapat mapanagot yung may makapangyarihan. Dahil tandaan natin na hindi porket mayaman ka kagaya ng China or malaki kang bayan, ay kaya mo na lang magsulat ng isang hindi na 9-dash line, ano na ba ngayon, Marites? 10 dashes. 10-dash line, di ba? And kung gusto nyo talaga makita kung gaano ang kapangyarihan minsan baliw eh. Dahil kapag may kapangyarihan ka na, hindi ka na nakikinig sa ibang tao eh. Yung kabaliwan ng kapangyarihan, makikita mo talaga yun dito sa 10-dash line. Kung hindi nyo pa viewers, kung hindi nyo pa nakikita, i-google nyo kung anong itsura ng 10-dash line. At matatawa talaga kayo kung gaano ka-absurdo itong konsepto na to ng 10-dash line na to. Kasi sinasabi talaga nila yung dagat na sobrang lapit na talaga sa atin, halos matanaw mo na, sa kanila pa rin. May dadagdag lang ako dito because yung isang prinsipyo na minsan talagang mahirap i-gets. Sa pananaw ng international law, ang area na meron kang nasaklaw mo is basically based sa kung ano yung lupa mo. And then from a distance, meron kang pangyarihan, pwede kang mangisda doon, and that's sort of based from your line. So sa atin, hindi naman nag-iba yung hugis ng Pilipinas in millennia, di ba? Alam na natin, ito yung Pilipinas. No, this is why yung mga tinatayong mga isla ng China matters. Because kung yun ang magiging batayan mo, kung biglang may sisipot na isla na dating wala doon, at lagyan mo ng flag ng bansa mo, sasabihin mo, aba, malinaw, yun na ang territory. And then, kaya that's why they're constructing. And that's why we have to realize na pwede mo lang yang gawin kung mayaman ka, meron kang resources, pwede mong, di ba, kunin ang buhangin. I mean, there are even allegations na yung buhangin galing sa Pilipinas, sa ibang mga isla na ito, hindi ba? So, parang ginigisa tayo sa sariling mantika in a way. Can I just, dagdag ko lang, Manolo, na tama yan kasi
Kaya galit na galit ang China ngayon sa Pilipinas dahil yung Coast Guard natin nag-station sa Sabina Shoal mga since mid-April. So 5 buwan na. Siguro sabi nila, bakit anong ginagawa nitong maliit na bansang ito? Sabi ng Coast Guard, binabantayan lang namin kayo kasi baka mag-reclaim kayo, tsaka ang dami yung illegal fishing. So grabe, galit, bakit sila galit na galit tapos akala nila maggagawa daw tayo ng forward deployment base sa Sabina Shoal. Anong ibig sabihin nun? To think yung BRP Teresa Magbanwa, yung nandun sa tabi ng Sabina Shoal, 97-meter boat yon, 1 of 2. Dalawa lang ang ganun natin. Bakit natin i-beach? Bakit natin permanently ilagay doon? So yun lang, parang masyado yatang malaki ang fiction ng China. Iniisip nila, itong maliit na bansang ito, na ang ingay-ingay, hindi kagaya ng Malaysia na tahimik, itong maliit na bansang ito, ang hirap naman, how do you solve a problem like the Philippines? Minsan nga, Maritas, naiisip ko rin na hindi porket yung mga neighbors natin na nanahimik. Kasi nga alam ko yung Thailand, Thailand di naman sila as involved, pero yung Malaysia, nananahimik under their new prime minister at medyo nagpipivot to China. So nagmumukha tuloy na napaka-agresibo ng Pilipinas. Pero wala na sa atin yun. Kung gusto nilang makapaglaro sa China, pwede silang makapaglaro sa China. Pero tayo, malinaw yung national interest natin at naninindigan tayo, and we should not suffer by comparison. I feel like people are making us suffer by comparison. Hindi porkit ganun ang asal ng Malaysia, dapat tayo umasal ganun. Sa issue na to, sa tingin ko sila ang mali. Si Prime Minister Anwar ang mali. Alam mo, nakakatawa, dagdag ko lang, very interesting yung Malaysia kasi nag-protest ang China laban sa Malaysia. Ito lang, bago lang, dahil Malaysia was drilling for oil and gas dun sa waters nila. Nakakuha ng kopya yung isang Malaysian journalist ng protesta ng China. Hindi niya sinulat, ibinigay niya sa Philippine Daily Inquirer. Yes. Diba? Ang Inquirer ang sumulat. Tapos, tinignan ko sa Malaysian Now news website. Sinulat nila quoting the Inquirer. Dahil po sa transparency natin, binibigay na lang sa atin yung news. Pero naisip ko, may mga tao din sa Malaysia na ayaw. Itong, di ba, Lelo, ayaw nila itong masyadong flirtation ni Prime Minister Anwar sa China. Marites, meron na akong, I don't know if you could comment on this. Just to trace our stand, no, from Pinoy to Duterte to BBM with regard to the West Philippine Sea. I'm sure you've analyzed this, you've reflected on this. Ano yung masasabi mong siguro lessons learned, no, from each of these three administrations with regard to the West Philippine Sea? I think una, nakita ko na kahit nung panahon ni Duterte, malakas din pala ang institutions natin like Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Coast Guard. Of course, na-influence ng leaders, pero kung makita mo pala yung bureaucracy sa DFA, professional, hindi lang sila makapagsalita masyado nung panahon ni Duterte, pero nag-push back sila. So yun yung aking nakitang interesting nung panahon ni Duterte. So ngayon, I think it's to strengthen our institutions more, hindi lang sa foreign affairs, hindi lang sa Coast Guard, hindi lang sa DND. Siguro yun nga, strengthening of our institutions para hindi tayo, kung magbago ang presidente, baka iba na naman yung foreign policy. So masasway na naman tayo. Pero interesting, Marites, no? And nabanggit na rin to ni Manolo in the previous episode. Dito sa kaso ni Kibuloy, parang bumababa yung reputasyon ng PNP. Pero doon naman sa kaso ng West Philippine Sea, yung mga makikisig nating sundalo ay nagmumukhang mas makisig pa, di ba? Dahil sa kanilang paninindigan. Nilipat yung confidential funds ng ibang agency sa Coast Guard. So tama nga, sila ngayon parang mabango ngayon compared to the police, Navy at Coast Guard. And I think, Marites, seryoso, kasi I've had 2 meetings with government, about the West Philippine Sea, kasi nga trying to get the support of the church, Pero mukhang seryoso talaga and very professional yung kanilang approach,
in addressing the West. I mean, I have to give it to them, no? Kasi in those 2 meetings that I've had with government, no, tasked to work on the West Philippine Sea, ang ano, sabi mo nga, strengthen the institutions. And I think that's somewhat happening now, ano. Yung freedom na binibigay ng pamahalaan sa iba't ibang sangay ng ano no, ng mga institutions sa involved dito. Binibigyan nila ng ano ng kalayaan tsaka ng ano ng support and pondo para gawin yung dapat gawin, di ba? So at least I'd like to bring that up ano na kasi ang ganda nung nabanggit mong Marites about the institutions. Ano. Yeah, at saka Fads, importante rin para sa akin sa isang civics project na meron ka mga institusyon na kaya mong tingalaan. Correct. No? At It's nice to pagkatiwalaan, di ba? Oo, it's nice to live Pagkatiwalaan. in a society na the society that's not exclusively for cynics. Kasi Yeah. siguro kung titignan mo yung nangyayari sa PNP, dun sa kaso for example ng drug war, or dun sa kaso ni Kibuloy, madaling mawalan ng kumpiyansa. At pag nawalan ka ng kumpiyansa, yung civic project mo, yung Proyekto Pilipino mo, nangihina. Kaya okay din na nakikita natin na nakapront yung mga Coast Guard, at okay din na nakikita natin na may mga halimbawa, may mga ehemplo ng mga Pilipino na handang maglingkod para sa bayan at ibinibigay yung kanilang career, yung kanilang at minsan yung kanilang buhay para ipagtanggol kung ano yung atin. Tsaka ano, Leloy, dapat papaliwanag natin kay Manolo yung kahulugan ng Manila's finest. Hindi yan Yes. hindi yan alta de ciudad ng Manila. Manolo, kwento mo naman ng Manila's finest. Hindi, but yun ang traditional title para sa Manila Police Department eh. And hiram din yun sa ehemplo ng Amerika eh. But yung idea na yun ang talagang pinakamagaling na police force, pinaka-honest, effective. Once upon a time, Time ni Lacson yan, ano, Manolo, Marites? Time ni Mayor Lacson, ano? Arsenio Lacson. Diba? Bata Arsenio pa ako Lacson. noon, Father, Ha? Ano yan, Marites? Hindi, di ba nababasa natin sa history books yun? Pagka, ano. Eh, di ba, nung naririnig natin yun nung time na yun, naniniwala tayo eh. Di ba? At that time, may kahulugan yung Manila's finest, di ba? May kahulugan noon, di ba? So, ngayon lang, it's history. But, pwedeng mabalik eh. Pwedeng mabalik sa tingin ko, di ba? Itong bagong head ng PNP, si Marbil, mukhang credible, mukhang he's saying the right things, pero maraming reforms. Malaki ang challenge niya. Marites, interested ako dito sa iyo kasi na-cover mo ito bilang isang batikan na journalist, yung evolution ng military natin. Kasi after Marcos, syempre mababa ang kumpiyansa sa military. Pero ngayon nakita mo tumaas ang kumpiyansa at nakita mo nga naman na lalo na dito sa Philippine Sea issue at saka dito sa security against China, nanindigan ng ating mga sundalo. Sa tingin mo ba yung ganong klaseng proseso ng pag-evolve at yung security sector reform na nakita natin post-Marcos sa military, pwede mangyari sa pulis natin? Parang hirap nun, Leloy. I think so, It requires another episode, Marites. Pero tama kasi, I was still looking back, after Marcos, after people power, hindi pa kaagad bumango yung military kasi nag-coup sila eh. Ang daming coup d'etat attempts. So, it took, parang nung panahon na lang ni Ramos, bumalik sila sa barracks. So, 6 years na, medyo nanahimik tayo. So, tama nga na, it takes a long time. So, hindi ko alam dito sa police, kung yung leadership ni Marbil and supported siguro by, yung meron siyang mga projects, ay kaya na siya lang. Kasi kailangan din nga ng suporta ng public. Pero ano yung rallying point nila? Ano yung dito ba sa drug war, ipinapakita ba nila na will they turn in? Magkakaroon ba ng whistleblowers? Will they purge? Although may mga na-purge na daw, pero hindi pa natin nakikita yung complete cleaning up ng police. So baka yun, baka it will take time. Pag yun nga, iba nagwi-whistleblower na, pero will they be held accountable? Baka kung makita natin yung ganon. Kasi nung panahon ng coup d'etat na imprison yung mga sundalo, yung mga leaders. Pero could it happen in the span of say, for example, yung military, sabihin natin 20-30 years bago nakarating dito sa posisyon na to yung mga sundalo natin. Sa pulis natin, kaya within, it's actually a relatively short span of time sa isang buhay ng isang demokrasya.
Yes, and kailangan may something in the environment has to push them. Kasi dito sa military, of course, yung kudeta natapos yun, back to the barracks sila. Tapos nagkaroon ng West Philippine Sea. So that galvanized them eh. Parang may surge ng patriotism, they had pride na in their uniform. So what external environment can contribute dito sa pagbabago ng police? Ang ICC, Marites, pwede ba yun? Ah! Correct. Oo nga. That's Ang right. daming pumapasok na new topics for new episodes dito Oo, sa episode na tama to. kasi baka doon nga, 'di ba, pumunta na dito yung ICC, pinayagan na silang mag-interview. So I don't know ilan nakausap nila. So hindi naman natin alam 'yan. Pero that external to And us. some are flipping, di ba? Yung mga iba na Yes. akusado are giving testimony. Correct. So yun nga, tama. We will bantayan natin to. Very, very interesting. Marites, Thinking we're nga up. baka yung Kibuloy case might be one start kung maayos, Yeah, kung maisaayos nila ito. If handled very well, it could be a turning point. If handled very well. Siguro we're down to our last 5 minutes or so, no? Siguro ibigay natin kay Marites yung paglagom ng kanyang mga thoughts on what we've talked about, ano. Of course, Marites, having said that, we want you back for certain other Siyempre. issues. And we promise to send you an outline. Heavy. Ito nga yung pinaka-heavy na podcast na 8 Talking Points. Believe na ako, napaka-scholarly. Ano yung thoughts ko? Siguro dito lang sa napansin ko lang, kasi kami sa media, parang impatient dito sa nangyayari sa West Philippines. Parang kailangan na ng solution bukas. Sir, ang tanong, Sir, ano bang gagawin? Winoter cannon ulit tayo. Parang the long game, pag-isipan natin, we can do stories, kami, the journalists, even civil society, pag-isipan natin, paano ba yung thought process nito, anong strategy natin, para pag nagbago ang presidente sa 2028, hindi basta-basta ma-shift ulit tayo sa China. So yun yung challenge, I think, sa atin, civil society, of course, our institutions, na pag may bagong presidente, baka iba na naman yung hangin, bumalik na naman tayo sa dati. Pero although nakikita ko mahihirapan na dahil yung especially sa Philippine military, sa Coast Guard, National Defense, and Foreign Affairs, mahihirapan na whoever will be the new leader to pull it back towards China pivot. Okay, maraming salamat, Marites. Manolo, Leloy, any final words? I'd like to hear Manolo close this, so kung pwede mauna na ako. Gusto lang kasi sabihin na nung pre-propose si Manolo itong topic na to, medyo weird kasi magkaiba yung issue. Parang nagbabalitaan tayo tungkol sa West Philippine Sea at saka sa Kibuloy. Pero actually kung titignan nga natin, and I found it I'm very glad na pininindigan natin yung kind of weirdness nitong episode na to. Dahil nga if you compare these two issues, ang dami mong makikita mga common threads, yung stake in our institutions, yung rule of law, kung sino ba yung dapat natin pagkatiwalaan at paano ba manunumbalik ang tiwala sa mga institusyon kagaya ng kapulisan, mga sundalo ng ating mga Coast Guard. And of course yung issue ng conflict resolution. Sino ang may kinaba pag ma-resolve itong mga conflict na to? Kailan ma-resolve itong mga conflict na to? So maraming salamat, Manolo. Thank you. I know weird is a pejorative now in the US, but in this particular case, weird I think really worked out for us. Manolo. Sa akin kasi, sa sinuunang panahon, kung ano ang utos ng hari, yun ang mangyayari. Kung sinong malakas, sila ang magwawagi. Sa isang lipunan na moderno, kung saan merong batas, at kung saan ang batas ang paraan kung paano magiging pantay ang mga tao sa ilalim ng kasapi sa lipunan, doon natin makikita yung mga institusyon at ang kahalagan nito. Binanggit ni Marites na ang Pangulo ang tagahawak ng foreign policy natin. Ngunit meron ding limitasyon sa bawat Pangulo. Nandun ang Department of Foreign Affairs, ang mga eksperto, ang mga profesional. May mga Pangulong dumarating at umaalis, nandun pa rin ang DFA. At nakita natin na kahit medyo
iba na ang gustong gawin ng isang pangulo, they held the previous president back. At binanggit din ni Marites, dahil dito, kahit anong maging layunin ng susunod na presidente, babalansehin din ito ng mga diplomats natin sa DFA, ang militar natin sa DND, kahit ang Coast Guard na civilian na institusyon. Babanggitin ko rin, ang mga institusyon na ito, ang kanilang pananaw ay hindi bigla na lang kinuha sa aire, nanggaling ito sa isang dokumento, ang ating konstitusyon. Ang lahat ng pinag-usapan natin, ang pulis bilang alagad ng batas, ang sistema na tinatanggap natin ang international law bilang bahagi ng ating sariling mga batas, nasa konstitusyon ito. Na hindi natin gagamitin ang giyera bilang isang instrumento ng diplomasya, kundi tatanggapin natin na ang Pilipinas mismo ay bahagi ng isang pandaydigang sistema ng batas. At dahil dito, lahat tayo may seguridad. Seguridad sa ating tahanan, seguridad sa ating lipunan, seguridad sa mundo at ang pakikiharap natin sa iba't ibang mga bansa, malaki man o maliit. So sa akin, kaya tinulak ko itong episode na ito dahil kailangan natin talaga makita yung mga koneksyon na ito dahil minsan sa paghahabol sa deadline, sa paghahabol sa headline, nawawala. Kaya nag-ano rin, Manolo, pasalamatan din natin si Pauline na tinuro tayo kay Marites. Kasi maraming salamat, Marites. Maraming salamat. Din. Ikaw pala, Manolo, ang ano dito, ha? Ang kapural. Ang kapural. Thank you for inviting Thank me. you. Thank you, Manolo. Thank you, Leloy. At maraming salamat na kaproyekto. Hopefully, ang dami niyo pong napulot at sana ho magtuloy-tuloy ang usapan at talakayan tungkol dito sa napakahalagang prinsipyo na napag-usapan dito. Ito po ang Proyekto Pilipino. Marami pong salamat.